sa pwesto. Sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo. Mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time. RH Break Time. Magandang hapon ho, Luzon, Visayas, Mindanao. Ngayon po ay Lunes na naman. June na. Oo nga, no? June 3, 2024. O, yung mga Gemini dyan. Happy birthday sa inyo, ha? May mga ikakasal, di ba? Ay, saka yung mga June bride, di ba? Oo. Abay, mukhang marami yata mga party-party pag ganitong buwan ng Hunyo, ano? Oo, maraming events, maraming ganap. Ba't nga pala pinipili yung ikinakasal sa June? Sabi nung iba, kasi daw syempre after ng Feb, o di nagkakalanlan na, edi kasalan na pagkatapos. Di ba hinahabol na yung Alin? kung sakaling makabuo dapat sa Christmas? Ay, Hindi, 9 months, di ba? Oh, Feb, March, April. Nagbilang. Oh, pasok pa rin. Pasok pa rin? Ganun ba yun? RH Break Time. Ano po mga lingkod, mga kaibigan, sina Ray Siban, sa ngalan po nila kay Mayor Deo Macalma. Ako naman, Thea Petro Corpus. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! RH Break Time. Sa ating pong headlines, Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sinuspindi ng Ombudsman. RH Presyo ng petrolyo, may dagdag bawas bukas. Di ba pwedeng bawas-bawas? Oo, pwede bang bawas-bawas na lang? Wala na yung dagdag? Correct. Luzon Grid, naka-yellow alert ngayong Lunes. Ayon po sa NGCP. Grabe yung brownout nung weekend. Ay, grabe. Nakabulbuto tapos. Tig-2 oras, mantakin mo yun. Ay, parang para tayong dinaanan ng dilubyo. Parang tayo sinisilabat. Tapos, alam, patulog ka na, pero di mo makoy tulog mo. Parang na yung impyerno nasa ibabaw ng lupa. Ay, yapo. China, binalaan ni Pangulong BBM na huwag lalagpas sa red line. RH Break Time. Ukraine. Aba, may bisita si Pangulong BBM, si Zelensky. Ukraine, magbubukas ng embahada sa Pilipinas ayon po kay President Zelensky. 2025, idineklara ng COMELEC bilang super election year. Bakit super election year? Mid-year election siya. Tatakbo raw yata si Superman. Oh! Saka si Wonder Woman. Ay, wow. Ang dami may si superpowers. Captain Marvel. RH Break Time. Isang nag-overtake na van na aksidente daw po sa Quezon Province. 4 ho ang patay. Mrs. nagbenta ng sariling baby online. Ha? Arestado! Ano ba naman yan, Bakit Mrs.? binibenta? Bakit Magkano? binibenta ang baby mo online? Oo. Wow! 2 jail guard ho na natakasan daw po ng 8 preso sa Bulacan. Sinibak. 2,400 kilometers. Ito, matutuwa ka dito. Ay, siyempre naman. Matutuwa mga kapadyak natin dyan. Protected bike lanes. Uy. Makukumpleto sa taong 2028. Ayon yan sa DOTR. Harinawa. Sana nga po, Lord. Kasi ngayon ay World Bicycle Day. Today? Yes, today. So, nagbike ka? Doon lang Hindi. sa tabi-tabi. Mahirap magbike nung yung malayo ngayon. Sobrang init. Oo. Wow. Practice daw yan. Oo nga. RH Break Time. Sa detalye po ng ating mga balita, binatawan po ng Office of the Ombudsman ng hindi lalagpas sa 6 na buwang preventive suspension si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ito po'y kasunod ng isinumiting reklamo laban sa mayora ng DILG na naman sa pagkakasangkot niya sa iligal na operasyon ng Pogo sa kanyang bayan. Sa resolusyon ng Ombudsman, bukod kay Guo, pinatawan din ng preventive suspension sina Edwin Ocampo, Business Permit and Licensing Officer, at Aden Sigua, Municipal Legal Officer. Isinilbi po ng Ombudsman ng desisyon nito sa Municipal Administrator ngayon pong araw na ito ng Lunes. Una na pong kinasuhan ng katiwalian ng DILG Siguo noong May 24 dahil naman sa pagbibigay ng business permit
sa Hongsheng Gaming Technology Incorporated o ang nadiskubring Pogo Hub dyan po sa may Bamban, Tarlac. Sa iba pang balita, kasado ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Sa abiso ng oil companies, epektibo bukas ang 70 sentimong rollback sa kada litro ng gasolina, habang may taas presyo naman na 80 sentimo sa kada litro ng kerosene at 60 sentimo sa kada litro na increase sa kada litro ng diesel. Una nang sinabi ng Department of Energy. Pakiulit mo nga raw. Please repeat. Repeat after Repeat me. after you. Alin doon? From the simple. top. Yeah, from the top. Kasado ang dagdag bawas. Nakakabingi talaga kapag ganito ang balita Diba? Sige. Oo. Kasi nga may dagdag. Dapat bawas-bawas. Kaso dagdag may dagdag bawas. Pa Sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas dahil abiso po ng oil companies, epektibo ang 70. Ito good news. Sentimong rollback. Ayan, 90 centavos. 90 sentimong rollback sa kada litro ng gasolina. Habang taas presyo Ito naman. Ayan na. 80 sentimo sa kada litro ng kerosene. 80. At taas presyo din na 60 sentimo. 60 centavos sa diesel. Kada litro ng diesel. Una nang sinabi ng Department of Energy na bunsod ito ng inaasahang production cut ng oil-producing countries habang malaki naman ang inventaryo ng gasolina sa Amerika. Di ba bigat pa din? Oo nga eh. Halos piso yung sa Ay, hindi. Saka malaki rin kasi yung impluwensya ng yung mataas ang palitan ngayon. Ay, oo. Di ba? 58 pesos lagpas bagsak na naman ba ang ewan ko lang ngayon. piso? Paki-check nga, Misalia Ganda Ikatlo, kung magkano yung palitan ngayon ng dolyar sa ating piso. Kasi last week nasa 58 something na di ba? Kulang-kulang siya na gangganing na Medyo nakabawi yata ng konti nung Biyernes. Ito na, sinusulat ni Miss Josa. Nako. Wow! 58.68 ang kada litro. Yan ang palitan ho ngayon ng dolyar sa ating piso. Last week ba? Magkano last week nung Biyernes, Miss Last week. 58 point something yata. 58 today 58.68. So para malaman natin. 51 yata Kung di ako nagkakamali kung 51 yan, bumaba na naman ang halaga ng piso. Sablay na naman tayo ngayon. Wala na naman tayong pambili ng mga diesel, kerosene, gasolina. So ang palitan ho ngayon mga kababayan masasaya ngayon, nakangiti yung mga yung mga OFW, yung nagsara sa yung mga kumikita ng dolyar Nagsara po ang palitan ngayon pong araw nito ng dolyar, 58 pesos and 68 centavos. So bukas na bukas din. Per dollar. Magpapapalit daw sila. Yun. Bukas. Nananalangin pang araw sila Na? Maging 59. Naku, bigat na. O kaya 6. Grabe naman kayo porque ba hindi kumikita ng dolyar ng karamihan? Parang presyo na rin ng kada kilo ng bigas. Oo nga, Mahal. Diba? Yan nga yun, RH Break Time. Posible. Sige, go. Okay, posible pa rin makaranas ng power interruption sa Metro Manila at karating ng mga probinsya ngayong linggo. Ayon sa Meralco, ito ay dahil inaasahan na ang kakulangan sa supply ng kuryente sa Luzon grid at mataas na customer demand. Ibig sabihin, sakali magkaroon ng emergency shutdown ng power plants ay kailangan magpatupad ang Meralco ng rotational brownout. Na naman! Samantala, tinatayang nasa 2 milyong customer ng Meralco ang naapektuhan ng rotational brownout, particular sa Metro Manila, Batangas, Bulacan, Cavite, Laguna, Pampanga, Rizal at Quezon noong Sabado matapos isa ilalim sa red alert ang Luzon grid at isa na kami sa mga lahat naman tayo biktima Merong Pero may lugar na wala raw. Wala di iba talaga wala daw talaga silang sana brownout. All, diba? Ang swerte naman ninyo. Patulog na kami, mapikit yung mata ko. Iba nanonood pa ng Netflix, biglang boom. Awanan. Yung isa dyan nag-e-edit para sa kanyang programa, boom. Awanan. Diyos mio, grabe naman Samantala naman, muli sinailalim po sa yellow alert ang Luzon grid ngayong Lunes ng hapon at magtatagal hanggang mamayang gabi. Sa abiso po ng National Grid Corporation of the Philippines, NGCP, sinimulan na nilang ipatupad ang yellow alert kanina pong 1:00 hanggang 4:00 ho ngayong hapon.
at muling sasailalim mula alas 6 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi. Paliwanag po ng NGCP. Dahilan ng muling pagsasailalim daw po sa yellow alert ng Luzon Grid ay ang forced outage at duration o mas mababang kapasidad ng ilang mga planta. Bukod pa rito ang unavailability ng Angat Main dahil po sa mababang water elevation nito. Sa iba pang balita ay tinuring ng China na extremely dishonorable role ang ginagampanang papel ng United States sa pagsuporta nito sa Pilipinas pagdating sa mga issue sa South China Sea. Ayon sa Chinese Foreign Ministry, malinaw naman daw kung sino ang siniserbisyuhan ng Pilipinas sa foreign policy nito at kung para kanino ang maritime operations nito. Dagdag pa ng Chinese officials, handa naman sila makipag-ugnayan sa ASEAN countries maging sa Pilipinas upang mapairal ang kapayapaan sa South China Sea. Una rito, inulit ni US Defense Secretary Lloyd Austin III ang commitment ng kanilang bansa para sa payapang South China Sea. Nang hindi binabanggit ng China, sinabi ni Austin na ang harassment na natatanggap ng Pilipinas ay napaka-mapanganib. Dahil dyan, idiniin po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi siya nagtatrabaho para sa mga makapangyarihang bansa tulad ng Amerika at China. Pinayuan ng Pangulo ang dalawang dambuhalang bansa. Pinagsasabihan ho ni David ang dalawang gulayat. Diba? Aba, dalawang gulayat. So ano tayo? Tayong David. Tayong David. So sino ang titiradorin natin? Dalawa sila. Ano ba doon? Yung bang puti o yung singkit? Oh. Pinayuan po ng Pangulo ang dalawang dambuhalang bansa na ayusin ninyo ang inyong tunggalian. Para mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Sinabi ng Pangulo na mahalaga ang papel ng Estados Unidos at ng China sa rehiyon, kaya dapat daw hong tugunan ng hindi pagkakunawaan sa responsableng pamaraan. Ginawa ho ni Pangulong BBM ang pahayag sa bilateral meeting kay Lithuania Prime Minister Ingrid Simonite na kapananindigan sa international rules-based order sa pagsusulong ng kapayapaan. Samantala, nagbabala si Pangulong Bongbong Marcos sa China na huwag lalagpas sa red line sa gitna ng mataas na tensyon sa West Philippine Sea. Sa Defense Summit sa Singapore, sinabi ni Marcos na ituturing na act of war ng Pilipinas oras na may mamatay na Pinoy sa harassment ng China, militar man o sibilyan. Kapag nangyari ito, tutugunan niya ng naaayon ng gobyerno at mga security ally ng Pilipinas. Muling idiniin ng Pangulo na patuloy niyang ipaglalaban ang soberenya ng bansa hanggang sa pinakahuling square millimeter. Nakabatay anya ang mga linya ng Pilipinas sa West Philippine Sea sa international law at hindi sa imahinasyon lamang. Narito ang naging pahayag ng Pangulo. And this solid footing and through our clear moral ascendancy, we find the strength to do whatever it takes to protect our sovereign home to the last square inch, to the last square millimeter. Ayan Poproteksyonan up to the last square Huwag millimeter. tatawid sa pulang linya. Saan yung red? Red Sea? Di ba saan kami lang mapanig ng mundo? Iba na. Wala sa South China Sea. Pati ba na yung story? Natawa tuloy ako sa Mr. Bakit? Saan ba yung pulang linya? Ikaw eh. Red Sea. RH Break Time. Nagipagbulong po si Ukrainian President Volodymyr Zelensky kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang. Ayon po kay Zelensky, nalulugod siya sa unang posisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinggil sa gyera ng Ukraine at ng Russia. Nagpasalamat din po siya kay Pangulong BBM sa suporta at donasyon ng Pilipinas sa kanilang bansa sa gitna ng krisis.
Sa panig naman ho ni Pangulong BBM, sinabi niyang malaking karangalan na makaharap at magkausap sila ni President Zelensky sa halos kaparehong issue at sitwasyon ng Pilipinas at ng Ukraine. Umaasa naman ang Pangulo na makakanap sila ni Ukraine President Zelensky ng mga paraan para parehong maresolba ang kanilang kinakarap na hamon ngayon. Kaugnay na balitang yan, planong magbukas ng embahada ng Ukraine sa Pilipinas ngayong taon. Ito ang sinabi ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa pakikipagpulong nito kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Zelensky, layon nitong paalalimin pa ang pakikipag-ugnayan nito sa Pilipinas. Sa kasalukuyan, tanging sa Malaysia lamang may embahada ang Ukraine sa buong Asia. Bukod dito, nagpapasalamat si Zelensky kay Marcos sa suporta nito sa Ukraine sa gitna ng kinakaharap na gyera sa kanilang bansa. RH Break Time. Standby pa rin po sa iba pang mga malalaking mga balita sa programang Break Time. Minus ho sila kay Mayor Deo Macalma. Ano pa rin po mga lingkod, sina Ray Sibayan. Thea Pecho Corpus. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa 2025 ay dineklara na nga po ho ng COMELEC na ito'y isang super election year. Ano sabihin pag super election Parang ano, year? no? Maraming mangyayari? Tatlo yata yung sabay-sabay na election eh. Ha? Diba? Ano? Ano nga ba yun? Midterm ng mga... May binabanggit dito. Mayroong sige, national and local elections. Oo nga naman. May Bangsamoro election. At mayroong barangay election. Ay, marami silang paghahandang eleksyon. Kaya ano ngayon, tawag dito, sunog kilay. Oo. Mga taga-COMELEC. Correct. Good luck po sa lahat ng mga miyembro ng COMELEC. Yan tayo, saludo sa mga taga-COMELEC. Kapag dumarating eleksyon, talagang grabe. Halos hindi sila natutulog. Correct. Diyos mio. Yun hong isang van na nag-overtake daw po dyan sa isang mini SUV na aksidente. Bakit naman? Kinapos. Nay! Nasagi yung kanyang ino-overtakean, ha? Bumangga sa isang bus ba o truck, ha? 4 yung patay. Ano ba naman yan, no? Isa namang misis. Ano ba naman to, misis? Ano, ha? Bakit? Wala ka na bang ibang magawang paraan para makatulong man lang sa pamilya o kaya makaagapay sa iyong, sa iyong mga anak? Ang sarili niyang baby ibinenta online. Nako. Ngayon magkano? Magkano? Malalaman natin. Is it yung first time niya na magbenta? Yun nga eh. Naku, wag naman sana laging ginagawa, no ha? Ayun, naaresto si Mrs. 2 namang jail guard na natutulog sa pansitan. Natakasan ng 8 preso. Diyan sa may San Jose del Monte, Bulacan. Ginawa. Sinibak. Ayun. Masaya ho ngayon. Sana naman, hindi pa ngayon, hindi pa magsasaya. Pero although kahit may mga lugar na may mga bike lane na Mistea, kulang pa, no ha? Correct. Pero ang sinasabi po ng DOTR by 2028 ay makukumpleto na raw po ang nasa 2,400 kilometers na protected bike lanes. Wow! Sana nga, sana hindi maudlot, ha? Yun. Salamat ho! Sana hindi malubak. Sana hindi malubak. Oo, totoo yun. RH Break Time. Pilipinas ang oras, alas 4:27 ng hapon. Ang balitang ito ay may good news, Miss Thea. Oo. Good news to sa mga teacher, Sa mga guro. Aba, meron kayong dagdag na allowance. Chok allowance. Sandali, ano ba ibibigay dito? Mismong chok na? Hindi. Pera? Pera yan. Kaya pala nakangiti si ma'am. Oo. Ma'am! Ganap na raw hong batas. So, ibig sabihin hindi na pwedeng kaltasan. Kasi batas na eh. Oo, nakafix na yan. Magkano? Yun, ating alamin sa report ni RH14. Let na si Miss Let. Ray, Miss Thea, pirmado na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas na magdaragdag sa chok allowance ng mga guro sa ilalim ng kabalikat sa pagtuturo aksas dodoblehin o gagawin ng 10,000 piso kada taon mula sa kasalukuyang 5,000 piso ang allowance sa mga pampublikong guro na pambili ng mga gamit sa kanilang pagtuturo.
Kabilang sa paglalaanan ng pondo ay ang chok at iba pang mga gamit at gastusin na karaniwang inaabonohan ng mga guro. Sa kanyang talumpati sa signing ceremony sa Malacanang, sinabi ng Pangulo na ang batas ay makababawas sa araw-araw na pasanin ng mga guro, lalo't may mga teacher anyang ilang dekada nang humuhugot ng pera sa sariling bulsa para pambili ng mga materyales sa classroom. Dumalo sa seremonya, sina Department of Education spokesperson Michael Poa, Senate President Chis Escudero, Speaker Martin Romualdez at iba pang mambabatas. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Let Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Thank you. Salamat, Ms. Let Narciso, sa iyong Flash Report. Flash Report. Flash Report! Kahit paano, Ms. Thea, ay nakahinga na maluwag. Oo. Ang ating mga ma'am, ang ating mga teacher. Oo. Wala na dahilan para hindi sila makapag-provide ng mga mantakin mo yun. Kinukuha pa teaching nila materials. sa kanilang bulsa yung pambili ng chok. Yung iba. Ayan, kahit paano may ayuda mula sa Correct. gobyerno. Yun. Salamat ho. Pilipinas ang oras, alas 4:30. Miss Thea, oras natin. Alas 4:38. Ang bilis naman ng oras. So quickie. Oo nga. No? Eh, sabi nga nila, time is gold. Oo, di ba? May isang langa. Okay ka nga, Miss Thea. Naibaon. Oo, maganda yan pampagood vibes, di ba? Weekend eh. Parang weekend lang, ano? RH Break Time. Uy, sabi ni General Lee, influence po ng Western countries kung bakit June wedding month sa Philippines. Also, June has a good weather condition para sa mga festivities and other activities like wedding. Oh. Yun, Pero the best salamat. pa rin daw pag December, sabi nila. December wedding. December wedding. Anong tawag naman dun? Hindi, best daw pagka December ang wedding kasi lahat ng karamihan ng mga bisita mo may pera. So, mabilis-bilis ang ROI daw. Oo nga, mas mabilis ang return on investment, no? Grabe. Tapos ang haba ng mga, anong tawag doon? Yung inilalagay ng mga pera sa ano? Oo. Di ba? Pag Money nagsasayaw trail. yung, o money tail ba yun tawag doon? Naranasan mo ba yan? Hindi. Ngayon, low profile lang tayo. Charot. RH Break Time. Sadi pa rin po mga balita mga kaibigan sa programang Break Time. Minus pa rin po sila kay Mayor Deo Macalma. Niyo pa rin po mga lingkod, sina Ray Sibayan. Thea Pecho Corpus. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Ito na ho. Deklarado ho ng COMELEC na super election year ang 2025. Ito po ay dahil sa 3 eleksyon daw po ang magaganap sa loob ng isang taon. Una po rito ay ang national and local elections, ang Bangsamoro elections at ang barangay election. Ginawa ng COMELEC ang naturang statement o declaration kasabay po ng Multi-Party Democracy Summit ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ayon po kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, kauna-unahang magaganap daw po ito sa kasaysayan ng Pilipinas na magkakaroon po ng 3 eleksyon sa loob ng isang taon. Samantala, posibleng makulong ng hanggang 3 taon ang mga deactivated voter na magpaparehistro bilang bagong botante. Ito ang babala ni Commission on Elections Chairman Attorney George Garcia sa publiko sa panayam ng radyo natin at DZRH. Ayon kay Garcia, may tuturing na deactivated ang isang botante kung hindi ito nakaboto noong 2022 elections at 2023 barangay at sangguniang kabataan elections. Paalam
Paalala ni COMELEC Chairman, kapag deactivated ng inyong registration ay huwag magparehistro ng bago dahil reactivation lang ang kailangan. Kung sakaling magkamali naman ang isang botante, ay posibleng maharap ito sa kasong kriminal at makasuhan ng double o multiple registration. Narito ang naging pahayag ni Chairman Garcia. Pagka po yan ina-approve ng Election Registration Board ng bawat munisipyo o syudad, at nakita po namin, tatanggalin po namin ang latest na registration at yung pa rin unang registration ang mananaig. Kaya lang, pwede po silang makasuhan ng double or multiple registration. Kasong kriminal po yon na may 1 hanggang 3 taon na pagkakakulong. Pwede pala yun, no? Pwede ka palang kasuhan. Kasi sabihin mo kung ano yung purpose mo. Siguro dapat, sabihin mo kung diba? pupunta ka, na-deactivate po ako, so dapat ma-reactivate lang. Huwag kang magre-register as new voter. Bakit kasi nag-register as new? Ano purpose? Baka iniisip lang na iba ganun. Hindi ba dapat din sa sistema ng... Baka iniisip nila dahil na-scrap na yung record mo, wala na. Sa COMELEC, paano ba? Ano ba yung sistema na gamit nila? Di ba dapat pagka nag-type o pangalan, Petro Corpus? Dapat nakikita O, deactivated ka lang. Okay, reactivation lang. Dapat na-advise rin ng COMELEC. Ganon, di ba? Reactivated lang ang kailangan mo. Reactivate ka lang. Bakit ka nag-new voter dyan? Anong agenda mo? Parang gano'n, di ba? Meron ka ba? Sabi sa sistema rin mismo, pagka-encode pa lang ng pangalan, deactivated lang po. Apo, i-reactivate. Meron ka bang gagawin? Oo, di ba? Di ba? Tinakot pa. 3 years ka mo kulong, sige. Di ba? RH Break Time. Umabot daw po sa 45 OFW ang nagsimula ng makatanggap ng financial assistance mula sa Action Fund ng Department of Migrant Workers. Ito po ay bahagi daw po sila ng nasa 100 benepisyaryo ng 2.8 billion pesos na pondo para sa mga distressed OFWs na piniling umuwi na lamang sa Pilipinas para makapagsimula uli dito sa ating bansa. Ayaw na nilang umalis. Ayaw. Madimot. Ayon po kay DMW spokesperson Toby Nebrida, 30,000. Wow! 30,000 pero hindi pa sapat yun, di ba? Medyo malikan. Ang tinanggap po ng OFWs na karaniwan naman gagamitin na mga ito sa kanilang pagnenegosyo. Ano bang negosyong pwedeng itayo sa 30,000 pesos? Lugawan. Pares-pares. Yan. Diba? Gayahin nyo si Diwata. Oo, paresan. Paresan, di ba? Overload. Lugawan. Maraming negosyo kapag ka gusto kumita marami talaga. Naman, basta gusto. Basta gusto, laging may paraan. Kapag kaayaw, daming dahilan. Puro yan talaga dahilan. Binunguna mismo ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak ang paggawad po ng tulong pinansyal na inaasahang masusundan pa sa araw ho ng Biyernes. Samantala, nagpasoklola na ang Criminal Investigation and Detection Group sa National Telecommunications Commission sa pagsuri ng mga nakumpiskang equipment mula sa naarestong Chinese national sa Makati City. Ayon kay PNP CIDG spokesperson Lieutenant Colonel Imelda Reyes, patuloy na sinusuri ng NTC kung ano ang gamit ng mga gadget na hinihinalang para sa pangahak, kung hindi man sa pang-i-scam. Sinabi ni Reyes na pumasok na rin sa eksena ang Anti-Cybercrime Group para siyasatin ang mga device bago ito tuluyang maipaalam o sa publiko kung para saan. Paliwanag ng opisyal, tanging NTC lang ang may kakayahang mag-validate ng mga ebidensya kaya hinihintay nila ito bago mapagulong ang kaso. RH Break Time. May reaksyon ng Senado doon sa suspension kay Mayora. Kay Mayor Alice Guo. Anong sabi? Dapat lang. Sino nagsabi nun? Senator Ontiveros at Senator Villanueva. Ating pong alamin mga kaibigan report mula kay RH28. Lakay Raymond at Paas. Lakay Raymond. Ray, Mr. suportado ng mga senador ang itinataw na suspension ng Office of the Ombudsman kay Bamban Tarlac Mayor Alice Guo
Ayon kay Senador Risa Hontiveros, nung una pa lang ay dapat sinuspindi na siya dahil manatanggap silang impormasyon na sinubukan niyang impluwensya ng investigasyon at sa Bamban. Sinabi ni Hontiveros na dapat lang na ito kay Mayor Go dahil malinaw ang kanyang connection sa Pogo. Kahit anong pagsisinungaling ang gawin ni Mayor Go dahil marami siyang hindi maalala, ay pinatutunayan ng mga dokumento na siya ay konektado sa Pogo. Ang Pogo na ito ang iniugnay sa hacking at surveillance activities maliban pa sa mga scam, human trafficking at iba pang krimen. Nagbigay pugay naman si Senador Joel Villanueva sa DILG at Ombudsman kasunod ng suspension ni Mayor Go. Kaya lang, hindi sana umabot pa ng ganito kung noon pa man ay kumilos ng mga kinukulang ahensya ng pamahalaan at ipinagbawal na ang Pogo sa bansa. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond at Maas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Thank you. Salamat lakay Raymond at Paas sa iyong report. RH Break Time. Sadi pa rin po mga balita. Naglabas po ng subpena ang Quezon City Prosecutor's Office laban naman kay dating presidential spokesperson Harry Roque at vlogger Byron Cristobal o si Banat Bay. Kaugnay ng inihaing libel at cyber libel case ni dating senador Antonio Trillanes IV. Noong Mayo ng kasuhan ni Trillanes, sina Roque at Bay dalaman sa manoy persistent online attacks at dissemination of false accusations sa dating senador. Una pong sinabi ni Trillanes na maghain siya ng hiwalayan na criminal complaints sa NBI laban sa iba pang social media account owners dahil sa pagpapakalat daw po ng disinformation at libelous statements laban sa kanya. Samantala, dapat paigtingin ang pagpapatupad ng Republic Act No. 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Ito ang sinabi ni sa DZRH ng tagapagsalita ng Catholic Bishops Conference of the Philippines na si Father Jerome Ceciliano tungkol sa panukalang diborsyo. Ayon kay Ceciliano, hindi sagot ang absolute divorce bill sa mga kaso ng pang-aabuso sa asawa at mga anak. Dapat anya magkaroon ng intervention ng pamahalaan para mabigyan ng karampatang solusyon ang ugat ng problema. Narito ang naging pahayag ni Ceciliano. Kapag merong isang abusive spouse, hindi mo naman yun ginamot, yung kanyang pang-aabuso, hinayaan mo lang sila maghiwalay. Kapag nakakuha ulit yan na mapapangasawa niya, abusive pa rin yan. Ang gusto sana natin dito, mauulit at mauulit pa rin. Kasi yung abuse, ando doon na yun, bahagi na yun ng kanyang karakter. Kaya kinakailangan siguro dito, tutukan ng gobyerno kung papaano muna ititreat mo yung abusive spouse. Kasi kapag hindi mo naman yun binigyan ng intervention, maraming punching bag na pwedeng gawin na mapapangasawa niya later on. At magiging lang din pervasive ika nga yung situation. RH Break Time. Yun, meron tayong update ngayon na Miss Thea mula sa Malacanang, Ating alamin ang update mula kay RH14 Let Narciso Ukraine. Iniling daw po sa Pilipinas na magpadala ng mental health workers sa kanilang bansa. Report mula kay Miss Let Narciso. Miss Let. Ray, Miss Thea, humingi ng tulong si Ukraine President Volodymyr Zelensky kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kinakailangang mental health workers sa kanilang bansa. Sa bilateral meeting kay Pangulong Marcos kaninang umaga sa Malacanang, sinabi ni Zelensky na kailangan nila ng maraming mental health workers para sa mga sundalo at mamamayang humaharap sa krisis. Binigyan din ng Ukrainian President ang kahalagahan na matutukan ang psychological mental health ng kanilang mga kababayan sa gitna ng nagpapatuloy na giyera. Nagpahayag naman ng kahandaan si Pangulong Marcos na magpadala ng mga mental health workers sa Ukraine. Ito'y lalo't kilalaan niya ang mga Pilipino sa larangan ng pangangalaga ng kalusugan at pagbibigay ng tulong. Ayon kay PBBM, tutulong ang Pilipinas sa abot ng makakaya, lalo na para sa mga sibilyan at inosenteng naapektuhan ng digmaan. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, si Letter dito, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Thank you. Salamat, Miss Let Narciso. RH Break
Break Time! Mamaya uli, Miss Dayan, ako. Yung iba pang mga balita sa ating programang Break Time, mayroon sila kay Mayor Deo Macalma. Bay, nakita mo tong ire-report mamaya ni Princess Alia Ikatlo? Nakaranas ng near-death experience. Talaga? Diba? Parang anong In pakiramdam? 1 minute and 10 seconds. Talagang nalagutan ng hininga. Oo. Clinically dead. Ika nga. Normally, mga yan nag-out of body experience yan. Kaya nagkaroon siya ng near-death experience. Oo, kasi nakabalik pa eh. Ang mostly Nagkaroon ulit mga ng ulirat. near-death experience, nakikita nila yung white light, yung white tunnel. Tapos Nakakarating sa isang magandang lugar. Limbo ba yung tawag dyan? Hindi. Parang paradise na eh. Pag iba nga sa mismong heaven daw. Kaya sabi niya, there is heaven. Tapos, bumalik sa body. Sabi ni San Pedro, binubuklat ni San Pedro yung libro. Hindi ka pa counted. Hindi ka pa naka-enlist. Ano pangalan mo? Wala rito yung pangalan mo. Oo. Balik ka nga sa Go lupa. back. Balik. Ano ka? Return to sender. Return to sender. RH Break Time! Pilipinas ang oras, 8 minutes bago sumapit ang alas 5 ng hapon. Break Time! Oras, Miss Thea. Alas 4:55. Ang bilis. Mag-alas 5 na. Yes. Magbabalansyado na mamaya. Sina Henry and Miss Karen Oyong. Pero in the meantime, magbalita muna tayo sa break time. Yan. Yun. Sali pa rin po mga balita. 4 ang namatay sa banggaan ng mga sakyan sa Maychaong, Quezon. Sa investigasyon, nag-overtake daw po ang isang van na minamaneho ni MG Compuesto habang binabaybay nito ang Maharlika Highway sa Barangay Talisay. Nasagi daw po nito ang gilid ng nilampasan niyang isang Mitsubishi Expander at saka bumangga sa isang kasalubong na bus pala ang nakabanggaan, Miss Thea. Head on. Wow. Dead on the spot ang 3 sakay ng van habang nasa ospital na binawian ng buhay ang isa pang pasahero. Samantala, nasa kustudiya na ng Chaong Police si Compuesto na maharap hindi pa rin namatay yung driver na maharap sa patong-patong na kaso. Ano ba naman yan, no? Yung na daplisan niya na expander, kamusta kaya buti yung siguro na control nung driver yung diba? Kaya huwag basta-basta ang nag-overtake, lalo na kapag mga solid lines. Yes. Yung mga kurbada lalo na. Yan, especially. Hindi nyo nakikita ng sa malayo. Kasalubong mo. Correct. Mahirap yan, buwis buhay ang tawag dyan. Ito rin, arestado ang isang misis sa Northern Samars na nagbenta ng sariling baby online. Sa report ni RH34 Jane Bantayan, nasa kote ang babae sa ikinasang entrapment operation ng Philippine National Police. Ibinenta ng babae ang 2 buwang sanggol sa pamamagitan ng Facebook sa halagang 60,000 pesos. Matagumpay naman na na-rescue ang baby na ngayon ay nasa kustudiya na ng Municipal Social Welfare and Development Office, Katarman. Nahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2022. Hindi ko mabatid. Hindi natin mawari kung bakit nagagawa ito ng isang ina mismo. Walang pusong ina. Oo. Kahit na gano'n na karami siguro. Maybe may mga adjustments pero hindi kasama yung pagbibenta ng sariling anak. Samantala naman sa kustudiya na raw po ng mga otoridad ang 2 jail guard ng San Jose City Police Station ng matakasan ng 8 preso sa may San Jose del Monte, Bulacan. Sa panayam po ng DZRH kay Police Master Sergeant Rod Pating, maaari daw humaharap sa kasong administratibo o mapatawan ng sanksyon ng 2. Sa ngayon po ay 4 na mula sa 8 mga preso ang muling itinulak sa loob ng kulungan. So yung 4 na ang nahuli. Return ulit. Balik. Return sender ulit. Kabilang po sa 4 na muling nahuli ay sina Arturo Conde na nagtago sa Nabotas pero naaresto
nang bumalik sa kanilang bahay sa San Jose del Monte. Si Glenmere Ian Aguilar na nagtago sa kanilang bahay sa Barangay Gumaok at dalawang iba pa na sina Edsel Briones at Jorency Revise. Yung apat, sumuko na kayo! Yo! So, hindi pa sila na... Wala pa. Nasamsam. Nasamsam ba yung tawag Hindi pa sila nabibingwit. Ayaw, nabingwit. Para isda lang. Hindi pa sila nalalambat. Ayaw, nalalambat. Ang lalaki Oo, lalaki. Lalaking isda yan. Ano pa, Miss Dea? Kinwestiyon ng mga empleyado ng Sofitel ang biglaang anunsyo ng pagsasara ng hotel. Sa isang pulong balitaan sa Maynila, sinabi ng mga manggagawa, kaduda-duda ang hakbang ng Sofitel, gayong hindi naman daw nalulugi ito. Ayon kay Arnold Bautista, leader ng Union ng mga manggagawa, 2041 pa ang kontrata ng Philippine Plaza Holdings Incorporated, operator ng Sofitel, sa kinatitirikan itong lupa na pag-aari naman ng GSIS. Naniniwala si Bautista na ang pagbibigay ng benepisyo sa mga empleyado ang tunay na dahilan ng pagsasara nito at hindi ang struktura ng gusali. Umaapela naman ang mga manggagawa sa pamunuan ng hotel na magkaroon ng isang dialogo, lalo pat mawawalan sila ng kabuhayan. Alam ko, di ba, may mga hotels na gustong saluhin ang mga mawawalan ng trabahong mga empleyado ng Sofitel. Pero kung totoo, ang aligasyon na 2041 pa mapapasok ang kontrata ng... Tagal-tagal pa pala yung dapat na operasyon nila, no? Oo. Ang sinasabi yata na dahilan din daw dyan yung wala na yung paso na. Hindi, saka wala na yung yung magandang sunset view. Bakit wala? Puro buhangin. Saan? Diyan, sa tapat ng Sofitel. Buhangin na? Di ba reclaim? Kasi nire-reclaim na yan. Wala nang dagat. Yung dagat doon, sa kabila yung dagat. Bakit magsasara kung wala ng sunrise, sunset? Sabi rin nila, hindi naman daw nalulugi yung hotel. Sabi? Sino mag-check kung nalulugi o hindi? Ayun. Malalaman natin yan, Miss Thea. Kanino natin malalaman yun ang tanong? Kanino? Yung management mismo. Bubuksan ba natin ang libro? Wow, kalaw na. Grabe, para tayong Senado, RH Break Time! Malay mo! Kasi malapit lang kapitbahay ng Senado. Maisipan nila. Teka nga, silipin nga natin to. Bakit? Biglang magsasara yung ating kapitbahay na hotel. Kawawa yung mga trabahador dyan, mga empleyado. Matatapos raw ang paglalatag ng 2,400 kilometers na bike lane sa buong bansa pagsapit ng 2028. Ayon po mismo kay Secretary Jaime Bautista ng DOTR, titiyakin nilang ligtas ang lahat ng bike lanes na gagawin at protektado sa mga sasakyan. Sa kasalukuyan, mayroong mga bikeway program sa Davao at Tagum cities, sa Maynila, Quezon City, Lipa City, San Fernando sa Pampanga at maging sa Lawag City sa Ilocos Norte. Ngayong June 3, ipinagdiriwang po ang World Bicycle Day na naglalayong gisingin ang kamalayan ng mga mamayan sa pagbibisikleta bilang pangunahing transportasyon. RH Break Time! At dumako na tayo sa ating balitang showbiz, kung saan si Gina Bonnevie ay nakaranas ng near-death experience. Ano kayo nakita niya sa kabila? Nakita niya kaya si San Pedro? Di natin sure. Tatangin natin. Clinically dead sa loob ng 1 minuto at 10 segundo. May katagalan yun, I-detalye mo ang balitang yan, Aliyah Ikatlo, the 4th. Nakayat ni Stey, siniwalat ng aktras na si Gina Bonnevie na siya ay na-clinically dead noong siya ay 23 anyos. Sa interview ng kapwa-aktras na si Ami Astria, sinabi ni Gina na 1 minuto at 10 segundo nga siyang na-clinically dead dahil daw over fatigue. Ito'y dahil sa sabay-sabay niyang paggawa ng pelikula at iba pang mga trabaho. Matapos ang guesting at interview sa kanya noon, ay umuwi daw siya ng bahay ng nahihilo at bigla na lamang siyang bumigay at natumba sa banyo. Habang nire-responde sa emergency room, bigla na lang daw siyang nagtaka nang biglang tumahimik ang paligid. Tumayo daw siya sa hospital bed at nakita niya ang kanyang kapatid na umiiyak. Tinapik niya
ang kapatid, pero nagulat daw siya nang tumagos ang kanyang kamay at hindi niya ito mahawakan. Hindi raw agad niya ikwinento ang naging karanasan dahil baka walang maniwala. Ngayon ay 62 years old na si Dina, na ina ni Danica at Oyo Boy Soto. Para sa Break Time Showbiz, ito si Aliyah Ecatlo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Talaga yung kababalaghan. Gabi na Ay, iba na. Parang gabi Bakit na, iba na? Parang gabi na misteryo yun. Pati ba yung programa? Gabi na ng kababalaghan. Pero di kasi isa yan sa mga tinatalakay natin tuwing Sabado. Yung mga near-death experience, yung mga astral travel, ayan. Well, si Miss Dina Bonivi kasi talagang isa sa mga itinuturing na institusyon. Institusyon sa pelikulang Pilipino, hindi ba? At saka yun din, meron ding ganong abilities sa kabilang buhay. Kasi normally ganyan pag nag-near death may mga nagigising na abilidad. Hindi na itanong kung nakakita siya ng mga gumagala dyan. Pero ganun talaga kapag sobra ka ng pagod. Saka, pahinga mo talaga yung katawang lupa mo. Saka yun nga dapat talaga alagaan ang ating mga sarili. Ay buti naman at she survived it. She survived it. Then tuloy-tuloy pa rin siya hanggang sa ngayon. Yan. Na-miss din natin si Miss Dina Bonivino. Meron ba siyang mga show ngayon? Parang hindi ako aware masyado. Hindi natin natanong kay siguro pelikula, Princess. Kung may mga projects siya lately. Maraming salamat to sa matumutok po sa ating balita sa programang Break Time. Ngayon pong Lunes. Ngayon po ang unang Lunes ng June. Ng June. Yun. Kayo yung mga ikakasal ng June. Kasal lang kayo. Don't be shy. Wala nang pipigil. Magpa-ano lang kayo? Magpadigo. Ayun, magpapahigop ng mainit na sabaw. Anong sabaw ang gusto mo? Tinola. Talaga. Diba? Pinapaitan ako, ma. Pinapaitan. Ilocano. O sinanglaw, kung ayaw mo ng pait. Nag-imas ko dyan, sinanglaw. Bilis ko naman kausap RH Break Time. Ang nyo pa rin po mga lingkod mga kaibigan, sina Ray Sivines, ang alam po nila kay Mayor Deo Macalma. Ako naman, Thea Pecho Corpus. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Sinasagito ang programang Balansyado na. Break time pala katatapos lang. Balansyado. Gusto ulit tayo ulit. Kasama ko sina paring Henry Uri. Deja vu ka. At Karen Oyong. Nawala yung isip ko. Pilipinas ang oras, 5:06 ng hapon.